So ayan, magandang araw po sa inyo lahat mga pre. Ngayon ay pag-uusapan lang po natin yung patungkol naman po kay Oliver, no? Kasi napansin ko doon na nakita ko kasi si Oliver nung nagkita sila ng kapatid niya ulit, napaiyak siya. Yan po yung isa sa topic natin ngayon. Pero syempre, unahin muna natin yung kumbaga si Jelay kasi at si Oliver ay magkakilala, di ba? Mm. Oo. Yes po. And then, etong si Jelay ay nakakasama ni Oliver noon. Kumbaga kung tropa, kung saan nagpupunta si Jelay ay sumasama po itong si Oliver, di ba? So, ikuwento mo naman kung paano kayo naging magkaibigan noon. Hindi, kasi parehas kami ng religion. Kaya, um, dahil pag may pinupuntahan kasi kaming mga birthdayhan, kasi may kanya-kanyang grupo yan eh, sa religion namin. Sumasama-sama siya sa mga birthdayhan, ganyan. Basta alam niyang may kainan. So, so, Kasi, so foods, matakaw, ano? matino pa siya noon. Pero yun talaga yung hobby niya. Tapos, kantahan, inuman, ganyan. Kaya pala kumakanta siya ng mga love songs na yan. Parang yung kinakanta nga niya, pang heartbroken. Heartbroken. Pero sa pagkakaalam mo, ito ba'y nagkaroon ng girlfriend noon? Di ko alam. Wala akong idea. Basta ang alam lang namin, lang siya. Sumasama-sama lang siya amin. Pero wala naman ako nabalita ang niligawan niya. Ganun. Kasi nga, more on barkada lang talaga kami. Ganun, banding-banding. Kasi nga pares kami ng religion. Iba yung chapter nila, iba din yung chapter namin. Kaya, pero pag may mga, ganun nga, may mga kainan, event, yun, sumasama-sama siya. Tapos pag Oo. nagkakaroling kami, sumasama siya para kumanta. Ka-religion ko nga eh. Yun. So, itong si Oliver ba ay wala bang kaaway ito? Wala bang simula nung nakasama mo, wala ba itong nakaaway? Wala. Wala kaibigan ngayon si Kuya Akman eh. Kuya David, aka Oliver. Ayun. Kasi ako'y nagtataka. Bakit mambubugbog kung pala kaibigan? Siguro, hindi ko alam kung anong reason bakit siya ganun na 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 naging violente. Kasi hindi naman namin alam na violente yan nung alam naming malakas pa siya at saka okay pa siya. Nalaman lang namin nung nakulong siya or kwan pa lang siya noon, hindi pa kinukulong. Ano yun, nakatali yung kamay niya. Ang sabi naman nila, haka-haka, ewan ko kung totoo kasi hindi naman namin nakakasama sa bahay. Kwan daw, nananakit. Yun yung kwento ng mga pinsan niya, mga kapatid niya, yun, mga hipag niya, ganun. Okay. So, matanong ko lang, ito ba si Oliver ay ano ba to? Marami ba silang lupain? May mga lupain ba sila? Meron ata. Ay, putol. Meron ata. Meron. So, siya ba may share? Matanong ko lang. Di ko lang alam. So, wala nang idea. Okay. Kahit ako wala ding idea. Kaya nga, siyempre, ikaw yung matagal dito. Kaya sa iyo ako yung nagtatanong, di ba? Oo. Kasi napansin ko lang, mga pre. Bakit ko po natanong yun? Napansin ko lang, sa last video ni Daddy Frankie, may video po doon. Yung ipapagamot na po siya, yung dinala na po siya sa Manila. Para ipagamot. Nandun po si Oliver. Okay? And then, dumating po yung kuya niya, sinamahan. Kasi tinawagan ni Daddy Frankie yun, magpapasama eh. Kasi pag papagamot mo yung tao, kailangan talaga may kapamilya na kasama. Which is normal naman yun. Nagtaka lang po ako kasi doon sa video yun, doon po sa video na yun, eto pong si Oliver ay naiyak nung nakita niya Si kuya niya. si kuya niya. Parang nag-emote. Ano yung reaction mo doon? Siguro, may sama ng loob siguro. Kasi nga, siguro, naintindihan niya na kayo na medyo nakakaintindi na siya, na parang may sama ng loob sa... Yun lang naman yung prediction ko. Parang yun ang naiisip ko. Kasi nga, dahil medyo nakakaintindi na siya ngayon, ang nasisense ko is, parang nailalabas na yung sama ng loob niya nung nakita niya yung kuya niya. Yun, parang naiyak siya kasi andito yung kapatid ko. Ganyan, siguro yung tumatakbo sa utak niya na ito yung nag-alaga sa akin, ganyan-ganyan. Siguro, yun yung parang naisip ko na kaya siya umiiyak kasi nandun yung kapatid niya. Ito magbibigay naman ako ng reaction dyan, no?
para sa akin talaga tama si Jelay. Merong sama ng loob. Bakit po? Ikaw ba naman nakakulong ka ng 16 years tapos ganun ka kadumi? Oo. Hindi ka naalagaan ng maayos. Kumbaga, pati nga dumi mo, nakakain mo na eh. Yes. 'Di ba? Nakakain mo na. Alam mo nung tinulungan po yan ni Daddy Frankie, nung kauna-unahang pagkikita po nila ni Daddy Frankie, nandun po ako. Nandun ako. Andun kami. Andun tayo. Oo, kami. Nandun po kami. Kasama ang team Daddy Frankie. Yes. Grabe po yung gutom niya. Yes. Gutom na gutom po siya, mga preno. Oo. Lagi niya sinasabi, pagkain ko na! Pagkain, pahingi, pagkain! Oo, Ganun. hindi ko mabilang kung nakailang Oreo siya no, na binibigay ni Daddy Frankie. Plus yung, ano yung tawag doon, tinapay na sliced bread. Sliced bread. Oo, Halos halos, na ubos. dalawang peraso na lang natira. Oo. Gutom na gutom po siya. So doon ko po na-realize na itong taong ito pala, hindi kulang sa pagkain at hindi nakakakain Nang tama. ng tama or sa saktong oras, Oo. 'di ba? Hindi po nakakain kasi kung may pagkain man po siya, madumi po, pasintabi po sa mga kumakain diyan, yung kanyang kamay, okay? Ay may dumi po niya. Oo. Okay? Nakakain niya po sa tuwing hahawak siya ng pagkain, nakakain niya. So, para sa akin, sabi ko, ako wala naman po akong galit sa sa mga kanilang pamilya, pero Tsaka hindi naman natin alam. wala naman akong idea diyan. Pero ako yung nagbibigay lang ng opinion. Siguro kaya nagtampo kasi hindi po siya naalagaan ng maayos. 'Di ba? And then nung nakay Daddy Frankie napapakain po ni Daddy Frankie ng maayos, napapaliguan, Alagaan. naalagaan ng maayos, 'di ba? Unti-unti po bumabalik po yung kanyang isip, yung memorya niya. Nakakilala na nga po eh. Nakikilala ni si Daddy Frankie, Yeah. 'di ba? Kaya siguro nung time na 'yon, nung nakita niya yung kuya niya na siyempre napakain na ni Daddy Frankie, medyo okay na, 'di ba? Oo. Nung nakita niya yung kuya niya, siguro may naalala siya. May naalala siya siguro na hindi niya mga nagawa ng kapatid niya. Hindi naman sa dina-judge natin yung mga kapatid niya. Siguro may naalala siya na ginawa ng kapatid niya na hindi natin alam, 'di ba? Kaya siguro parang doon kasi sa last video na napinood ko, parang nagagalit siya, may kausap siya, yung ganon. Yung para siyang pinaparealize sa kapatid niya na ganito, ganyan, na kinausap ko siya ganito, kausap ko siya, ganyan. Parang ganon, yung tono ng pananalita niya na parang galit siya. Kasi mga Ilocano, ganon kasi yung kwan namin pag galit. Ganon yung expression niya. Parang yun yung napipredict ko na gusto niyang ipaabot sa kuya niya siguro. Kaya tumahimik yung kapatid niya eh. Diba? Oo, tahimik lang yung kapatid niya. Wala naman tayong alam, pero ayokong pangimasukan yung siyempre buhay nila yan eh, 'di ba? Pero yung akin lang, Hindi natin ma-judge. hindi naman tayo nang judge. Yung sa akin lang, yung opinion ko, reaction ko sa nakikita ko po, 'di ba? Sa mga video ni Daddy Frankie. 'Di ba? Yun po yung aking reaction diyan. Pero para sa akin mga pre, para sa akin kahit pa paano umaano na. Kumbaga tumitino na po itong si Oliver, no? Kumbaga nagiging okay na po paunti-unti. Hindi man po biglaan pero paunti-unti po. Kahit pa paano meron pong improvement, di ba? Merong improvement sa ugali niya, sa attitude niya. Tsaka lumalakas na siya. Grabe yung kung mangkwan siya eh. Anong tawag nung pinaliguan talaga siya. Ang lakas-lakas na niya. Yung paa niya na lang talaga yung mahina. Kailangan ng therapy. Sabi nga nung doktor sa center. Therapy talaga. Pero siyempre, pasalamatan po natin ang Team Daddy Frankie. Kasi tingnan mo po, lahat po ng kanilang mga pagtulong ay seryoso po sila. Okay? Hindi po sila yung sasabihing tulong-tulong lang, kunyari, hindi po. 'Di ba? Pero sa totoo lang guys, nung una namin nandoon, nung ini-interview kami ni Daddy Frankie, pasintabi sa kumakain. Yung gaya nga sabi ni Daddy Frankie na pag natalsikan ka ng dubi niya galing sa katawan niya, talagang mandidiri ka. Which is grabe. Nung nandun ako, Yung amoy. nung nasa malapit niya ako, di ko lang may sabi kasi talagang malalabas mo talaga yung kinain mo kung kumain ka eh. Pero talagang tiniis ko lang para naman may bigyan namin ng paliwanag si Daddy Frankie kung anong patungkol dun kay Kuya Oliver. Pero believe din ako kay Daddy Frankie at yung team niya kasi grabe, no? Pag sinabing papaliguan kahit gaano pa kadumihan, 'di ba? Nandyan po sila talaga, ginagawa po nila 'yon para syempre makatulong, 'di ba? Hindi po plastic yung pagtulong ni Daddy Frankie.
Kasi kung plastikan lang po, dapat scripted yun eh. Oo. 'Di ba? Sa lahat talaga ng kwan, guys, sa lahat ng napanood kong mga charity vlogger, ito talaga yung pinaka-worst na napanood ko. Ang dami ko naman napapanood sa ibang kwan na, kahit hindi kwan, yung mga tumutulong talaga, na hindi vlogger pa nun. Sa mga TV-TV pa lang. Hindi, ganito kasi yan. May mga tumutulong noon na yung palaboy lang sa kalye, pinapaliguan. Ito kasi tae na yung nakapaligid sa kanyang, yung nakadikit sa kanyang katawan. Tae na po talaga, pasintabi po sa mga kumakain na. Kung may matumakain. Oo, pasintabi po. Pero yun yung reality, 'di ba? Yeah. Hindi po nandidiri ang Team Daddy Frankie. Kaya suportahan po natin ang Team Daddy Frankie, i-share po natin yung kanilang mga video. Siyempre, no? Wag mag-skip ng ads kasi yung mga kinikita po diyan, pinapantulong din po nila doon sa mga pasyente nila. Tapos ito pa, merong nagsabi na milyon naman yung kinikita ni Daddy Frankie, bakit ganyan lang yung tinutulong? Teka lang po, okay? Teka lang po. Unang-una po dyan, okay? Para sa akin, hindi lang po isa yung tinutulungan ni Daddy Frankie. Yes. Marami po. Marami Nagta-travel sila, may mga gumagastos ng mga pagkain nila, gas, di ba? Siyempre, tumutulong din sila, nagbibigay ng tulong. Araw-araw po yan. Hindi naman po pwede kung pagpalagay natin, sige, kumikita nga ng ganun si Daddy Frankie, ibigay mo lahat sa isang tao. 'Di ba? Hindi po ganoon yung pagtulong po na basta mo lang bibigyan ng milyon, hindi po. Kasi hindi po sa lahat ng bagay, pera-pera po ang labanan, hindi po ganoon. 'Di ba? Ang pagtulong galing dito. Hindi po puro pera yung pagtulong, tandaan niyo 'yan. Ha? Kasi yung nasa isip, milyon naman yung kinikita mo, bakit hindi mo itulong lahat? Unang-una, marami po siyang tinutulungan. Pangalawa po, hindi po puro pera. Pag sinabing tulong, hindi po puro pera. Marami pong klase ng pagtulong. Nagigets nyo? Ha? Siyempre, hindi nyo pwedeng diktahan si Daddy Frankie sa gusto niya. Kasi siya yung nakakaalam. Okay? Siya yung nakakaalam kung ano yung ibibigay bukas, ngayon. 'Di ba? Pag binigay mo lahat ngayon, ano pang para bukas? Ano para sa iba? Tandaan po natin. Huwag po nating turuan yung mga ito'y para sa akin Huwag tuturuan yung mga tao na maging batugan, yung mga tinutulungan mo. Ganun po si Daddy Frankie. Kasi pag binigyan mo yan ng milyon, magiging batugan na yan. Asa na? Marami naman akong pera eh. Hindi na ako magtatrabaho. Tama na. Diba? Kailangan may pupunta ganun. gastos nila. Merong kabuluhan kung saan nila gagastusin yung mga pera na kinikita nila. Diba? Yung ganun yun, hindi yung porket malaki yung kinikita mo, wala ka ng obligasyon na iba. Kasi halos araw-araw yan, may pinutulungan sila. Katulad nun, may bago na naman silang alaga. 'Di ba? Hindi naman kasi porket malaki yung kinikita mo para sa iyo lang, para sa grupo, para sa isa lang ka mag-stick. Magkano yung sinabi ng basher na kinikita ni Daddy Frankie? 2 million daw, mahigit. Pagpalagay nga natin totoo. Oo. Pero wala tayong idea kung magkano ba talaga. Pagpalagay nga natin totoo. Hindi lang naman po isa yung tinutulungan ni Daddy Frankie. 'Di ba? Ang pagtulong ni Daddy Frankie, ano yan? Tuloy-tuloy yan. Di ba? Kasi hindi naman po araw-araw Pasko. Yes. Ibig ko sabihin, hindi po araw-araw ganun yung kita ni Daddy Frankie. Oo, at saka hindi Or buwan-buwan. Kita sa isang buwan. Okay? Nagigets niyo po yun? Oo. Malay nyo, may mahina. Dumating yung panahon mahina yung views. Oo. Siyempre, at least may ipon, dun kukunin po yung pantulong. Kunwari, Utak ba? Kunwari is, kalahati lang ngayon. Sumunod, medyo 1 milyon. Tapos bumalik ulit sa kalahati. O hindi mo masasabi na yung kikitain mo ngayon stick ka na doon sa 1 milyon or 2 milyon. Hindi naman ganoon. Bakit sa panahon ngayon, mura pa ba ang mga bilhin ngayon? Napakamahal na. 100 pesos nga halos wala nang mabili. Tandaan nyo po ito kung pupunta ka lang ng Manila, may sasakyan ka, sa isang travel mo lang po, papunta pa lang Manila, 10,000 kulang pa. Kulang pa po yan. Yung toll gate, yung gas, pagkain. Hotel, kung wala kang bahay doon, di ba? Pangkain nyo, marami. Tutulong ka pa. Kaya ako'y naniniwala sa isang lakaran ni Daddy Frankie, baka 50,000 to 100,000 yung nagagastos niya sa isang araw. Tapos kung may makikita pa sila mga taong pulubi, kalat-kalat dyan, yung mga kwan ba? Yung namamalimos, mga ganun, kung sino-sino ang nakikita nila. Kahit sabi nga ng Daddy Frankie, hindi lahat kasi binibideo nila. Kung sino lang yung gusto nila ganun, magpa-video. Di naman kasi natin masasabi na lahat ng nakikita nila is binibideo nila. Ay, totoo po yan. Si Daddy Frankie po, kung hindi nyo alam,
meron po siyang mga binibigyan, tinutulungan na hindi na po natin alam. Hindi nyo na po nakikita. Kasi, syempre, di ba, nire-respeto din po nila yung privacy ng tao. Kung okay sa kanila, ganyan. Pero kung hindi, tumutulong din po si Daddy Frankie na hindi po ninyo alam. Di ba? Hindi po lahat, ano yan naka-video. Meron pong hindi. Yun po yun. So anyway, anong huling mensahe mo dito sa ating nanonood sa atin ngayon? Hindi, meron ka bang ipopromote o ano? Ayan. Support niyo po ulit yung channel ko kasi magsisimula na ulit po ako mag-live or gumawa ng videos. Para naman, alam nyo na, hindi tayo praning para hindi ko sabihin kikita yung channel ko. Siyempre, gusto ko rin magkapera. Kaya nga tayo nandito sa loob ng YouTube channel, napakita yung mukha kong ganito, mag-react, ganyan. Para hindi na tayong syunga-syunga na sabihin na, kaya ka nag-YouTube kasi ganito, ganyan. O, langan. Ito real talk wag mo kami sasabihan na kaya ka nag-YouTube para kumita at views. Yes! Tama po kayo. Hindi kayo nagkamali. Inaamin ko naman eh. Totoo yun. Lahat ng nag-YouTube. Hindi po ako mag-YouTube kung wala akong kikitain. Yan yung real talk dyan. Reality of life ngayon, kailangan mong kumita. 'Di ba? Para mabuhay mo ang pamilya mo. Ayan, syempre, suportahan din po natin si Ma'am Malu de Los Santos. Ayan, syempre, ang Team Daddy Frankie po. Nako, maghilaan po tayo pataas, hindi po pababa. Okay? Ako po ay natutuwa na marami akong mga kaibigan na gustong, ano ba, yung, alam mo yung magpasa hanggang ngayon yung samahan ganun pa rin. Kasi, kailangan hilaan pataas, hindi po pababa. Okay? So anyway, maraming salamat po. Salamat po at supportahan nyo din po yung channel ni Ballpoint Man at kay Daddy Frankie. Ayan, sa lahat ng magiging team Daddy Frankie. Ayan. Ayan, syempre, no, may channel tayo, Ballpoint Man. Sana po yun yung i-subscribe. Huwag kalimutan yan. Walang bayad yan. Oh. Lalagay mo na lang yung channel ko, Hindi. Search nyo na lang po, Jelay Lopez. Hindi ko na i-edit. Hindi na po ako mag-edit. Sige, search na lang. Jelay Lopez. Maganda yung picture ko doon. Ay, payat pa ako doon. So anyway, maraming salamat at sa Team Daddy Frankie, syempre, sa Take Ram community. Ayan, shout out sa inyo. At sa lahat ng mga charity vlogger. Sa lahat ng mga charity vloggers. Yung totoong charity vlogger, tumutulong lahat ng tumutulong, hindi yung hindi yung charityhan lang. Oo, ganun. Alam niyo naman yun, malalaman niyo kung si Dr. Love susuportahan niyo, wag kayong maniniwala diyan. Kupal yan. Di ba? So maraming salamat. Ingat po kayo lahat.